So 2016 model na Kia Carnival. So papalit ka ng valve cover gasket. So ito lang, valve cover gasket dahil may leaking nga. Ang problema nito is sa mga injector nya, may mga leaking din. Yung rubber gasket nya dito, bago mo makuha yan, magtatanggal ka ng capshaft. Bago matanggal yung capshaft, magtatanggal ka ng front cover timing chain. So ito yung rubber gasket nya sa injector. So marami ka tatanggalin bago mo makuha yan. Nakaipit siya doon sa loob. Ayun, nakaipit doon. Hindi mo masusungkit, nakasama sa mga tornilyoan. So yan, ganyan magpalit ng mga ganito. Rubber seal sa injector. Ayan, gasket rubber or rubber seal sa injector niya yan. Tanggal ng capshaft. Bago mo matanggal capshaft, yan, tatanggalin mo lahat yan. Timing chain, front cover. Ayan, tinatanggalan natin yung Kia Carnival natin para mapalitan yung mga seal, injector seal. So para matanggal mo yung camshaft na yun, tatanggalin yung timing chain. Para matanggal yung mga yan, tatanggalin muna natin yung front cover. So tinatanggal natin lahat ng mga pulley, mounting, lahat sa harapan para matanggal natin yung pinaka front cover. Tapos natanggalan natin lahat yung mga nakaharang para sa access natin sa front cover. Ayun, lahat yung mga yan. Mga pulley, compressor, alternator, compressor nakababa, ayun. So nakatanggal na lahat, bolt doon sa ilalim, pati doon sa taas. Sigurado din yung paikot, nakatanggal lahat para hindi mabiyak yung cover pag sinikot nyo. So ito, sisikwatin na natin to para umangat na, ayun. Nasikwat na natin yung cover, yung front cover nya, sikwat na natin. Ito na, makikabas na natin, ayun. So ayun, so tanggal na natin yung front cover. May access na tayo ngayon sa timing chain natin. Bago natin tanggalin yan, tatiming muna natin. So okay na yan, nakaset na yung timing nya. Yung kunya nakataas lang, yung kanyang key. Tapos yun, pantay doon sa guhit. So okay na yan. So ayan, bali nakatop dead yan, number 1. Ayun, naka-spray yung mga lifter. So naka 1 yan. After exhaust, before intake. Tapos bago nyo tanggalin tong timing chain, dahil matatanggal tayo ng camshaft, kailangan nakalak itong, meron siyang pasokan ng screw dito, kailangan nakalak to para hindi umikot itong gear nya, itong naka double gear na to, dahil nga magtatanggal tayo ng camshaft. So iangat natin yan, kailangan nakalak yan. May timing din doon sa loob yan, doon sa ilalim doon. So ayan, tanggalan natin yung tensioner sa taas. So ito, naka-pre na yung timing chain natin. So tatanggalin natin itong guide, itong tensioner guide, saka itong timing chain guide. So ayan, natanggalan natin yung timing chain natin sa taas. Ayan na siya. So pwede na, nakalaka na rin itong gear natin para hindi mawala sa itong naka double gear sa timing nya. Tanggal na tayo ng mga camshaft cap. Ayan, may timing yun doon. Yung isang kulay puti na yun, yan, timing nya yun. Sa exhaust nya, yun. Ayan yung mapping yun, sa exhaust. Yung sinasabi ko, kung magpapalit lang kayong valve cover ng gasket, madali lang, yung valve cover lang yung tatanggalin nyo. Kaso pag yung injector rubber gasket dito ang nasira, dito sa loob, ito yon. Yan, hindi nyo basta-basta mapapalitan yan kung hindi nyo gagawin itong ginawa ko lahat, yung sinabi ko na yan. Yung ginawa ko lahat na yan, timing chain, cover, lahat yan, baklas yan, bago nyo makuha to. Bago nyo makuha yung rubber gasket rubber na yun, ito tanggalin nyo. So bago nyo makuha yun, ang dami nyo tatanggalin. Andito siya, ayun. So ito yun, nakaipit siya. So ito yung papalitan natin, ayan. So bago nyo siya makuha, ayan, yan yung tatanggalin nyo. 1, 2, 3, 4. So ayan, apat yan, 1, 2, 3, 4. Ito yung bago. So yan lang yung papalitan mo, yung lahat ang bubuksan mo. Yan, Kia Carnival na 2016 model, yung model ng engine na to.
Ini ada o-ring yang o-ring biasa. Tapi ini yang atas sana. Ini tidak boleh pula. Next time tahu lah, atau macam ini 2016 model lah. Lupa ba tahu sudah berapa kalau motor to. Lagyan na natin yung mga bagong rubber gasket ng nozzle. So ito malinis na rin to. Papatong na natin uli. So ito yung sinasabi kong timing nyo sa camshaft sa likuran. Tapos nakalak yung side nyo. Lalak nyo ng tornilyo, gis. So ayan yun. So ayan, pinatong na natin uli. Kapag pinatong ninyo, siguraduhin nyo nakaayos yung mga lifter ninyo na nakalapot lahat. Pag ipapatong nyo na uli. So ayan, nakapatong na yan. Tuturunin na natin uli yan. Pag nyo may tama yung timing nyo doon, isushoot nyo muna doon sa bomba ng hangin nya doon sa likod. Yun. Ito yung sa bomba pump ng hangin. Lali dito yun. May slot siya, isushoot nyo muna doon. Bago nyo maiikot yung tamang timing nya na nakataas. Pashoot doon sa slot ng bomba ng hangin doon sa likod. Tapos yung timing nya yan nakataas ulit. Tapos pagtutukmayin natin yung timing nya sa likod ng gear, yun nandun. Katapat nyo yung sa may exhaust camshaft. Yan, nakalapat mismo yung timing doon sa may camshaft gears. Tapos check nyo lahat ng mga lifter nyo na nakashoot lahat sa mga lobe nyo. Ayan. Ayan. So okay na yan. Lalagay na natin yung mga cap natin. So sure nyo nakatapat yung timing niya sa loob. Ayan. So nakatapat yung timing niya. Okay yan. Ayan. So na-double check na natin yung mga nut screw nya. So may higpit lahat dyan. Nakatama yung timing natin doon sa loob. Nakashoot yung bomba natin. Lahat ng lifter natin nakashoot sa mga lobe. So okay na tayo. So itong timing chain natin, merong timing mark yan. Ayan. May kulay yan. Saka yun sa taas. Bale doon yan. Yung sa camshaft natin doon sa taas. Ayun. Yun yun. Tapos yung sa baba. So may injection pump. Yun yun. Yun. Sa injection pump natin. Yung sa baba hindi na natin tinanggal yun. Kasi itong cashout lang naman natin tinanggal. So ilalagay na lang natin tensioner na yun. So dito lang tayo sa taas. So nakatama yung ating timing doon sa camshaft. Nakatama yung timing natin doon sa injection pump. Ayun. Tapos doon sa likod ng gear nakatama rin doon. So i-release na natin to mga tensioner. So yun sa baba. So okay na yan. Okay na tayo sa timing chain. Lalagay na natin yung cover. Lilinisin natin yan. Nakatama na lahat ng timing. Hindi nyo kakalimutan tanggalin yung pinunlock nyo sa double gear ng intake camshaft. Ito. Para makalimutan yung tanggalin. So nailagay na natin yung ating valve cover. Na-screw na yan. Lalagay na natin itong mga injector. So nakakompleto na ito natin dito sa valve cover. Linya ng mga diesel, wiring. Susunod natin yung iba. Lalagay na muna natin yung mga compressor, alternator, water, power steering pump. Saka dito na sa cover yung pulley. So ayan, bali yung ma-under na yan. So nilinis na natin yan, tapos monitor na lang yan kung walang leaking. Ayan. Burot din tayo ng mga wiring, pero okay naman, wala naman lumitaw na warning. Ayan loob nya. So ayan na yan. Wala nang leaking. So kukunin na ng customer to, ibibigay natin.